Yeah, 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 mic check. Yon. Ilang araw na lang. Pakita natin. Vuelta Balentong 11 na. Ito na. Ito, sarili kong opinion to. Base sa lineup. Kung ano sa tingin ko. Yung pwede mangyari o para sa akin. Sino yung mananalo. Yung iba dito, hindi ko pa napapanood laban. Pero puta, nandito na eh. Pero ayun, Vuelta Balentong 11. Malapit na yan. September 21, dyan sa Metro 10 Convention Center. Dyan lang sa Pasay. Sa Pasig. Dyan lang yan sa may Pasig. Eto, nakikita nyo naman. Gates open 3 p.m. Program starts 5 p.m. and 12 midnight. Ganyan nakadisiplina. Ang aming Boss Enigma, lalo ang flip top. September 21, sa Sabado na yan, 2024. Ayan, ngayong taon. Hindi ko alam kung meron pang pre-sale. Message lang kayo sa flip top or check nyo yung branded, yung Crown Manila, Hype Beat, yung Real Jokes, yung mga collab na clothing. Alam ko, dyan makakabili or sa page ng flip top. 1,250 with free flip top beer. Yon, VIP. Sa general ad, 850 ang pre-sale. Pero pag nag-walk-in na, may mga marami pa rin nag-walk-in yan. 2,000 na ang walk-in sa VIP at 1,500 naman sa general ad. Kaya hindi ko alam kung meron pa na binibentang ticket ngayon. Pero sana meron pa at humabol na kayo. Ayun, simulan na natin to. Don Rafael versus Kilan. Eto, si Don Rafael kasi galing siya sa pulo. Isa sa mga dugong pulo talaga to. Si Don Rafael, pagdating yung style niya, iba rin lumetra tong batan to. Grabe din to kung pumunto, yung aggression niya. Napakagandang laban na ito. Yung style kasi ni Don Rafael, malalim din kung mag-bars tong batang to. Tsaka yung pagpili niya ng angulo, maganda rin. Isa sa masasabi kong magandang panimula para sa Vuelta Balentong to, na ang kalaban niya naman ay si Where You What? Nasaan na yung kalaban mo? Ito. Si Kilan. Ito naman yung makakalaban niya, si Kilan. Lumaban na rin to sa pulo dati. And then, ayun, mas marami na siyang naging laban sa motos at doon nahasa yung skills niya. Grabe din sumulat tong batang to. Tsaka yung presence niya, yung comedy niya, hindi lang basta binitaw na joke eh. Naka-metro din yung joke niya. Baga bars din talaga. Kaya isa to sa magandang tingin ko style clash to kasi pagdating sa comedy, si Kilan kasi iba rin magpatawa pero may halong technical. Si Don Rafael may comedy din pero in a technical way, pero mas lamang siya pagdating sa technical, pero mas lamang si Kilan pagdating sa jokes. Ito magandang laban to, style clash para sa panimula ng Vuelta Balentong 11. Napakagandang laban na to, pero kung ako papipiliin, shit, yun, mukhang mahihirapan ako dito sa tingin ko kung sino yung feeling ko tong dalawan to maghahanda ng gusto to kasi syempre big stage, Vuelta Balentong pa, tapos yung sila yung pambungad para sa event. Tingin ko hindi ko pa kayang mamili, pero tingin ko kung sino dito yung makakalimot kahit konti lang, matatalo yon. Kaya yon, Don Rafael versus Kilan. Pucha, grabing laban to. Susunod natin, sino ba susunod natin? Casper Hespero versus Kenser Mimak. Eto na. Casper, asan si Casper? Eto na. Si Casper, isa sa member ng mga bataan ni Fernando Paul Jr. Hindi. Si Casper, grabe din bumutas tong tao na to. Grabe, pumersonal. May mga nagme-message sa akin na
gawan ko daw ng reaction video yung laban nila ni Andros at atong masasabi ko. Hindi ko pa siya magawan dahil sobrang daming pila. Pero napanood ko ng live yun, slight medyo naano ako sa kanya. Pero kung yung dating ako, yung nakapanood ng ginawa niya, medyo mabibisit ako sa kanya. Baka komprontahin ko siya na ano problema mo sa pulo. Ngayon kasi, mga ilang taon na rin ang lumipas, inaral na parang na-adapt ko na yung kung ano ba tong flip top na to, ano tong battle rap. Dati kasi hindi eh. Kumbaga para sa akin, pag hindi laki kasi ako sa era na ang hip hop ay walang internet, na kumbaga pagka pinili mo ko, kukumprontahin kita, wala naman ako atraso sa'yo, tas parang trip mo ako, puta awa yon. Kung dati, siguro kung dating ako na napanood to, kukumprontahin ko tong batang to. Pero ngayon kasi, ang tingin ko sa flip top ay isang arte o pelikula o movie. Kung ano ka sa movie, kung ano ka sa pelikula, yung ka. Pero kung gagawin mo pa rin yung villain na ikaw sa labas ng flip top na yan, ay iba na yon. Pero kung sa flip top mo lang gagawin yon, doon ko na siya tinitignan at wala problema sa akin yon. May mga sa ngayon, may mga nasasabi sa pulo pagdating sa battle, pero tinitignan ko siya as movie eh. Lalo tong social media, tinitignan ko siya na parang pelikula na merong karakter bawat isa. Pero kung sa personal sasabihin sa akin na ganun, iba na yon. Baga parang intentionally, gusto mo na akong insultuhin. Pero pag sa battle, kahit anong sabihin dyan, sa ngayon, hindi ko na siya tinitake as personal. Tinitignan ko siya as pelikula na ginagampanan niya yung karakter niya. At saka after noon naman ng laban nila Andros, si Casper humingi na pasensya sa akin, battle lang daw, and then pupunta siya sa pulo. Ako naman bilang kuya na rin ng mga yan, hindi ko na alos pinapansin nga yung ganun dahil ayun nga, karakter at mabait naman tong batang to. Pero pero sa style niya, grabe to, wasak to, kung sa wasakan kayang mangwasak na ito si Casper. At ang kakampi niya pa, eto na, asa na si SK Chairman, eto na si Hespero. Grabe rin to pagdating sa 4-bar setup na ito. Grabe rin bumara to. Napakagandang tandem, lalo at magkagrupo sila sa ano bang grupo na ito, Tacoma. Magkagrupo sila sa Tacoma, yung nag-live sa Facebook. Nag-live sila sa Facebook, humihingi ng tulong dahil meron kaming kaibigan o MC ng pulo na nasa hospital. Hindi, napakagandang neto, napakagandang tandem neto. Hispero at Casper, lalo't magkagrupo. Nako, titignan natin yung chemistry nila. Pero tingin ko talagang mangwawasak tong dalawang to. Napakaraming rookie ngayon na grabe na yung husay. At dahil yan sa mga underground battle leagues na talaga namang bumubuo na gumagawa ng rising star. Shoutout syempre Motus, Liga Ko Pulo, FRBL, Pocha. Pati yung Rapolo sa Cebu. Ano pa ba? Basta yun. Eto, yung makakalaban nila si Kenser at Mimak. Eto, Kenser. Si Kenser, eto, napanood ko ng lumaban to. Si Lapu-Lapu kasi to. Bagong skin ni Lapu-Lapu. Hindi, napanood ko na si Kenser. Ito yung nagrebat ng San Pedro. Mababa ang lipad. Iba din yung comedy na ito. Iba yung humor na ito. At tingin ko, hindi magpapatalo to. Ang mga Bisaya, hindi magpapatalo yan. Iba yung humor, iba rin yung bara na ito. Tingin ko magandang laban din to. Pero ito kasing kakampi niya si... pangalan na ito. What's your name, bro? Si Mimak. Nasa na ang picture ni Mimak? Ito ba si Mimak? Ito si Mimak kasi hindi ko alam kung anong style o paano siya bumatel. Sorry bro. Hindi ko pa napapanood yung ibang laban mo. Pasensya na. Pero isa lang sinisigurado ko, iba ang dugo ng Bisaya pagdating sa battle rap. Hindi magpapamamayang kahit sabihin nating hasang-hasa na rin si Casper at si Hispero sa battle. Pero hindi makakatungtong ng flip top to si Mimak at si Kenser kung tai-tai lang yung mga yan. Kaya tingin ko, napakagandang panimula rin to ng 2x2.
after nung kala Don Rafael at Kilan. At sana magkaroon ng 2x2 rookies, 'di ba? Sana magkaroon. Pero sa ngayon, ang pipiliin ko dito sa Casper Hespero, Kenser Mimak, Casper Hespero ako. Dahil mas napanood ko na kasi at alam ko kung ano yung style nila. Kay Mimak, pasensya na, hindi ko pa napanood yung ibang laban mo, pasensya na. Pero after neto, panonoorin ko. Pero sa ngayon, si Kenser, iba yan. Napanood ko na bumatil yan. Grabe humor niyan. Pero sa ngayon, mas pipiliin ko si Casper at Hespero. Walang yatong dalawang to. At alam ko kasi kung anong style meron sila. At yun, Casper ako sa laban na to at Hespero. Team CH, wow. HC, ano ba? Yung isa KM. Walang JS. Eto na, sunod natin. Manda Baliw versus Katana. Putang ina, eto magandang laban. Si Manda Baliw, where's your fucking picture, man? Ayan na, si Manda Baliw, oh. Diba? Iba rin ang humor na ito. Putang ina na ito eh. Talagang, ay nako. Yung comedy niya, tangina, out of nowhere, biglang may ipapasok na punchline, tsaka nagto-two-liner to si, si Manda Baliw eh. Iba humor na ito. Putang ina, kahit nga technical ka eh, pagka makalaban mo to, may hirapan ka dito eh. Nako, napakagandang laban na ito. At ang makakalaban niya, syempre, si Katana. Eto na. Napakaganda ng pasok ni Katana sa flip top. At bago mag flip top yan, marami na magagandang laban yan. Iba rin pumunto to, iba bumutas, iba sumilip ng anggulo. At napakagandang laban na ito. Putang ina, nakakatatlong matches pa lang tayo, pero masasabi mong Vuelta Balentong talaga. Puta, babalentong talaga ang event. Pukin ang ina. Katana, alam nyo naman kung ano ng style nito. Ibang klase mag-joke to. Talagang, bagong style yung pag-joke niya. Hindi mo masasabing bago, pero style niya. Katana, kung paano siya mag-jokes. Masasabi mong si Katana lang ang meron nun. At grabe rin siya bumutas ng anggulo. Manda Baliw versus Katana. Putsang ina, paano kaya to? Ang hirap na ito. Ito, putang ina, napaagandang na ito. Napaagandang laban na ito. Tawanan. Siguro isa to sa yayadig ng event. Manda Baliw, Katana, putang ina. Siguro, hindi, walang history ng choke tong dalawan to eh. Yung Don Rafael kasi at Kilan, possible pa kasi may mga part. Hindi, si Don Rafael bihira. Si Kilan, parang meron. Pero feeling ko, gagawin nilang makakain nila. Pero yun nga, kung sinong magkamali lang dyan kahit konti, matatalo. Dito sa Manda Baliw at Katana, walang history ng choke to eh. Puta, paano ba to? Manda Baliw at Katana? Tang ina. Siguro ganun na lang din. Pag may magkamali lang ng konti dyan, ayun yung matatalo. Hindi ko masasabi kung sino yung mananalo. Pero sa tingin ko, kung sino lang yung sumablay ng bahagya dyan, talo na. Yun na yun. Kumbaga sa karera, pag nadapa ka, talo ka. Ang hirap sabihin kung sino yung mananalo eh. Kumbaga para sa akin, pares. Either way yan, either way. Kahit anong gawin ng dalawang yan. Pero yun nga, kung sobrang lakas ng gagawin nila, may isang sumablay lang konti dyan, mag-stutter ng konti, ayun yung makikita ang butas para matalo siya. Sunod natin, Husky versus Cripply. Ito na. Ang aking kaibigan na si Husky. Ito, putang ina. Ang ganda din nung pinakita nito na laban nila ni Acer. Tama ba? Si Acer yung nakalaban niya. Nagpapakita na ng kakaiba si Husky. Kahit naman noon, pero putang ina. Yung jokes din nito, tsaka yung punto, iba rin sumulat to si Husky pag nagseryoso. Putang ina. Mahirap pa husgahan to sa ngayon Pero Husky, iba humor na ito, putya. Ang makakalaban niya, walang iba. Eto na. I-like nyo kung naniniwala kayong nanalo si Cripply kay M-Site. Cripply. Sa ngayon, isa sa crowd favorite to. Tsaka,
hindi rin naman talaga maitatanggi yung galing nito. Iba yung husay ni Cripply, lalo yung, ayun nga, yung crowd control. Kaya niyang mag one to din, tsaka iba rin yung humor na, puta. Pero, eto, personal choice ko to, Husky versus Cripply. Cripply ako dito. Tingin ko, lalamang ng bahagya para sa akin, si Cripply. Cripply ako dito. Kunti lang, kunti ba? Parang mga unsa man ba? Ay, nawala. Eto. Cripply ako dito. Eto na. M-Site versus Sendlook. Pucha, tangina. Simulan natin kay M-Site. Wala na tayong pwedeng questionin dito. Si M-Site, ina-upgrade ng husto yung sarili niya pagdating sa battle rap. At tingin ko dito may gustong patunayan to eh. Pagdating sa iba't ibang angulo, iba't ibang klase ng battle rap. Iba yung ano eh. Iba yung kagustuhan din ng taon to pagka sinabi niyang gagawin niya. At wala na. Hindi ko na kailangan ipaliwanag kung anong kaya ni M-Site. Alam nyo na yan. Dito muna tayo. Dito tayo kay nasan si Sendlook? Sendlook! Eto na. Eto para sa akin, grabe tong batang to. Bata ba? Baka mas matanda sa akin to. Hiraya Manawari ito eh. Ibang klase gumamit ng Tagalog, napakasarap sa tenga. Pero sana lang sa ngayon, yung paggamit ng Tagalog is mas makate o mas matalas. Kung ganun yung magiging Sendlook, yung mas matalas yung paggamit niya ng Tagalog, mas pumupunto, pwede niyang mapas lang dito sa M-Site. Pwede. Pero kung ang naikinita ko dito, yung Sendlook na matalinhaga, masarap sa tenga, ganun lang yung gagawin niya. Magandang laban, pero baka posibleng hindi niya makitil si M-Site dito. Kasi si M-Site, makati na pumunto to. At the same time, yung bara nito, yung mga internals, iba na rin eh. Sana lang si Sendlook, yung paggamit niya ng matalinhagang Tagalog, mas makate, mas matalas na talagang tatama kay M-Site. Pag nagawa niya yun, posibleng makatay niya si M-Site dito. Pero sa pagkakataong to, M-Site versus Sendlook, base sa mga napanood ko, M-Site ako dito. Eto na, isa buhay, semis. Putsang ina, isa sa makakati to. Slack 1 versus Beatroom. Putang inang Slack 1 to. Mahirap to. Pagka kinuha akong hurado, hindi ko ano yun to. Kahit yung sa GL versus AJ Power, ayoko nga. Slack 1, kita nyo naman. Iba na yung stage presence. Iba na yung sulat. Upgraded na. Talagang pinatunayan niya na kaya niya ring sumabay talaga. Iba na to. Iba tong Slack 1 na to. Magkakapigaan talaga to. At ang makakalaban niya, walang iba kung si Beatroom. Eto na. Gustong-gusto ko ngayon yung style ni Beatroom, yung napaka-epektibo ng pagiging kupal niya sa battle rap. Putang ina. Beatroom. Hindi rin pwedeng baliwalain tong taon to. Iba rin bumutas, iba rin pumunto. Kaya sa ngayon, Slack 1 versus Beatroom, puta, hirap sabihin eh. Hindi ko pa masabi sino mananalo. Iba yung Slack 1, iba yung Beatroom. Siguro, kung sino yung may pinakamakate o matalas na anggulo na pwedeng ibitaw sa kalaban na magiging epektibo, ayun ang mananalo. Pero, hindi ko pa masabi. Hindi ako makapili. Ang hirap. Kasi, iba na yung pinakita nila ngayon eh. Putang ina, ibang-iba na. Kaya sa ngayon, kung kukunin akong hurado sa laban nila, ayoko. Hindi na. Ayoko sumakit ulo ko, may laban pa ako eh. Sa ngayon, hindi ko pa masabi. Wala akong personal choice. Feeling ko, iba yung dalawang to eh. Kahit sino pwedeng manalo. Or, yung isa dyan pwedeng manalo talaga kung gagamit ng napaka-epektibong taktika. Yun. Sa ngayon, hindi ko masabi. Eto pa isa, putang ina. GL versus AJ Power. Putang ina, napakahirap na ito. Good luck sa mga hurado. Good luck sa mga hurado. GL. Para sa akin, isa na tong current gods. No? Hindi siya old god. Kasi ang old god kasi para sa akin, ang old god, hindi yan yung dahil matagal ka na, old god ka na.
kailangan meron kang tumatak na eksena o meron kang sarili mong style. Kumbaga sa mga Diyos, may ano eh, 'di ba? May Diyos ng apoy, Diyos ng tubig, Diyos ng lupa, si Odin, si Zeus, si Buddha. Mga Diyos sila pero iba't iba yung kapangyarihan o iba-iba yung trademark na meron sila. At para sa akin, masabi mong all God ang isang MC kung matagal na siya at tumatak talaga siya. Meron siyang trademark, ayun ang all God. Pero para sa akin si GL current God. Sa ngayon, isa na siya sa mga bumago rin sa meta ng battle rap. Sa flip top current God to. After a year, pag lumipas, magiging all God to si GL. Iba yung nito, iba yung sipag nito ni GL. Paano ba to? Putang ina nyo, wag na nga kayong maglaban. Syempre makakalaban niya EJ Power, putang ina, eto na. Yan, dapat EJ Buendia. Yan, eto na si EJ Buendia. Si EJ, tang ina, ewan ko anong nangyari dito. Pumunta lang ng Amerika, putang ina, lumakas ng gusto eh. Balita ko ano daw to militar sa ibang bansa. Putang ina. Iba yung Ako, gusto ko nga rin matry yan eh. Papayat pa ako yung magsaserve sa militar. Mas maganda lahat tayo matry nating mag-serve sa militar. Sa military kahit 1 year o kung kahit months lang para maramdaman nyo kung gaano kahalaga ang bansa natin. Kasi hangga't hindi tayo nakakaranas ng sakripisyo para sa bansa at nakikita yung kung paano dapat mahalin yung bansa, hindi natin mamahalin ng gusto yung bansa natin. Ako gusto ko matry din maging militar. Makakatulong sa akin yung papayat pa ako eh. Kasi may mga nakikita akong artistang ganun. Gusto ko rin siya matry. Gusto kong mag-serve din sa Pilipinas. Pero eto na. EJ Power, iba yung lakas nito, iba pumunto, iba yung presence. Kaya putang ina nyo, kung maaari lang, wag na kayong maglaban. Pag kinuha akong hurado, hindi naman ako kuning hurado dito kasi may labang kami susunod. Pero GL, EJ Power, nako. Wala akong pipiliin muna dito. Tulad ng Slack 1 Beatroom, ganun din ang opinion ko dito. Kung sino may pinaka-epektibong material, yun ang mananalo. Ang hirap, no? Ang hirap, putang ina. Ay, nako, bahala kayo. Kung pwede nga lang, wag na kayong maglaban, tangina nyo. Wag na kayong maglaban, tangina nyo. Slack 1 Beatroom, GL, EJ Power, talaga namang. Vuelta Valentong talaga mangyari dito, putya. Ano ba ito? Maglumala. Ito, syempre, ito na yun, main event. Kaming dalawa daw eh. Main event daw kami. Ito na. Yan. Sinyo versus Shernan. Tang ina. Ito magiging tapat ako sa inyo. Hindi talaga ako sigurado. At pupunta ako sa Sabado. Pero hindi ko nahabol manalo. Parang yung ginawa kong laban kay Sixth Threat. Hindi ko habol manalo. Ang habol ko doon, mapakita yung kaya ko at makapagbigay ng malinis sa performance. Ganon din dito sa laban namin ni Sinyo. Hindi ko habol manalo. Basta magawa ko yung all 3 rounds malinis, perfecto kung magawa ko yung trabaho ko, yun, panalo na ako doon. Yung kung sakali man na may makita sila na ikapapanalo ko, bonus na lang yun. Pero hindi ko habol manalo sa laban namin ni Sinyo. Ang habol ko, magpakita ng magandang laban, yung magandang performance, ayun yung habol ko. Mahirap talunin si Sinyo, lalo pag preparado. May mga bulong-bulungan akong naririnig na mas handa si Sinyo sa laban namin kesa dun sa ginawa niya kay Apex. At yun yung nakakatakot dun. Nakakatakot na handang-handa yung Sinyo ngayon. Pero hindi ako natatakot na matalo Yung kumbaga, kung syempre laban putang ina, nakakatakot si Sinyo pagka ganun kahanda. Iba yung karisma ni Sinyo. Hindi ko kayang talunin yung karisma ni Sinyo. Yung tipong tumayo lang yan, magsalita lang ng konti, hindi ko kayang talunin yun. Mahirap. Lalo pa ngayon na 100% yung Sinyo na mapapanood natin. Ako rin naman, todo kong gagawin lahat
sabi ko nga sa inyo, hindi ko habol manalo. Ang habol ko, makuha ko yung pera ni Sinyo, yung hawak niya. Ayun, tinatalent pa namin dati, puta 5,000. May show kami, hindi flip top yan ha, meron lang kaming naging show. Hawak namin 5,000, tagal na yan. Parang sa SM North pa ata to, sa may Starbucks sa taas. Pero yun, bahala na kayo kung sino sa tingin nyo yung mananalo, pero ako hindi ko habol manalo. Ang habol ko, makapag-perform ng malinis. At itong material na ginawa ko, talagang pinaghandaan ko to. Ako, mahal ko si Sinyo, kumpare ko yan, ninong ng anak ko yan. Hindi na iba sa akin yan. Sila B, nasa circle of friends niya, kahit branded, kaibigan ko na rin niya. Kaya, tinignan ko si Sinyo as kaibigan at malaking respeto ko dyan. Top 1 most viewed. Puta ako, top 2. Hindi ko rin akalain na mapupunta ako sa top 2 most viewed sa buong mundo. Ha? Dahil na rin siguro sa sipag. Kaya namin nakuha yan. Pero yun, malaking respeto ko kay Sinyo. Kaya ayoko siyang bigyan ng laban na madidisrespect ko siya. Tingin ko laban to. Laban to. Pero hindi ko habol manalo. Hindi ko habol manalo. Ang habol ko, makapag-perform ng malinis, maayos. Ano man na maging resulta, panalo ko doon. Basta magawa ko yung gusto ko. Kaya ayun, good luck sa lahat. Parang Sinyo, good luck sa atin. Galingan natin. Hindi na kami nakakapag-usap ni Sinyo buwat nung naglaban kami. Pero alam ko, ramdam ko, parehas ang goal namin ni Sinyo. Ang makapagbigay ng magandang laban sa inyo. Susulitin namin yung ticket nyo, yung pagtayo nyo. Walang tema to, walang topic to, putang ina. Sinabi ko na to dati pa, ayoko na ng may topic. Nagawa ko na siya eh. Nagawa ko na siya. Lumaylay na. Kaya tinigil ko na. At kung may pasasalamatan ako dahil nagawa ko yun, si Enigma. Dahil hinayaan niya ako na kasi nga ang flip top ay malaya. Kahit ano pwede mo sabihin, kahit ano pwede mo gawin. Ngayon yung kalayaan ko na magkaroon ng laban na topic, pinagbigyan niya. Boss, maraming salamat sa flip top na showcase ko yung ganong klase ng talent ko. Maraming salamat sa iyo. At sa mga naniwala, maraming salamat. Pero yon, ang main goal namin ni Sinyo, makapagbigay ng magandang laban, masulit yung ticket nyo, masulit yung pagod nyo, at magkita-kita tayo. September 21, Vuelta Valentong 11. Napaka-solid na laban nito. Metro Tent Convention Center. Ayan na, gates open 3 p.m. Magsisimula ang program ng 5 p.m. Kaya for sure, alas 12 o alauna, nandyan na kami. Kahit ako, aagahan ko talaga dyan. Aagahan namin dyan. Kasi minsan lang to at napaka-respetadong event nito. Flip top, Vuelta Valentong 11. Sa Sabado na. Ayan, sana may mga ticket na kayo. Magkita-kita tayo. Putang ina, ngayon pa lang napipressure na ako. Pero, gagawin ko lahat. Magpapakita ako ng magandang performance. Sa tulong ng lumikha, alam ko gagabayan niya ako. Iba yung alab ng puso ko ngayon. Mahal na mahal ko flip top, mahal na mahal ko si Sinyo. Ganyan ko nire-respeto ang event na to. Kaya gagawin ko ang lahat at magkita-kita tayo. Flip top, Vuelta Valentong 11. Let's go.